For today, ang gusto lamang ho nating ihatid sa inyo na magandang balita ay ang sinasabi ho sa Filipos, mga awit ang sinasabi, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Amen ba yun? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen ba yun? Amen yan. Kay Yahweh ho natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap po natin ay ating makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga at tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ganda, no? Oo. Sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At sinasabi rin po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Problema tayong mga tao, ganyan ho tayo. Lagi tayong balisa sa mga bagay-bagay, di ba? Oo, konting kibot, para tayong nawiwindang. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Paano yung may panalangin may pasasalamat, darling? Sa lahat ng mga biyaya, di ba? Dapat even yung small blessings, thankful ka sa Panginoon. Yes, laging may salamat, Lord. Thank you, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin today. Diba? Lalo na kung dumating ang kaarawan mo ngayon, anibersaryo nyo ngayon, dapat hindi lang, pero actually hindi lang yun. Dapat laging TGIF tayo. TGIF. You know TGIF is? Today, God is first. Alright? At last, wag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng buhay. Ng kautusan. Pagbulay-bulayan daw ho natin ito araw at gabi upang matapad mo o tayo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, ang sinasabi ho sa Josue ay magiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Kasi sa ating pamumuhay ho, mga ka-music, hindi lamang ho sa pera ang sukatan. Ng kasaganaan, ng kasiyahan, di ba? Oo. Kasi minsan pag marami na ho tayong pera, kung pera ang pag-usapan po natin talaga, nawawalan tayo ng peace of mind. Why? Namumroblema tayo. Saan natin ilalagay ang pera natin, di ba? Yun ang problema minsan eh. Pag yung marami ka ng kaperahan, darling, hindi mo na alam kung saan mo ilalagay, di ba? Pag sobrang yaman mo na, siyempre marami ka ng pera, marami kang sasakyan. Di mo na alam kung saan mo isisiksik. Di ba? Kaya ang ginagawa mo ngayon, kinakahon mo yung bahay mo. At yung pader mo, lampas tao. Diba? Kasi natatakot ka. Baka pasukin ka ng magnanakaw. Diba? Ng hold-upper at kung ano pa, masasamang loob. Hindi ka nagkakaroon ng peace of mind. Hindi kagaya ng mga nakatira sa paligid lamang. Diba? Kita nyo yung bata or yung matatanda natutulog sa may ano lang, sa kalye. May peace of mind sila. Alam nila walang gagalaw sa kanila dahil di ba? Natutulog lang ho sila doon. Mahirap buhay, but they have a peace of mind. You see the difference? Kaya tayong mga mahihirap, huwag tayong maiinggit sa mga sobrang mayayaman, sa mga mayayaman. Pero yung mga ibang mayayaman naman, they have a peace of mind because they know what to do. Diba? Ang sinasabi lang natin, yung biglang instant yaman mo, ayan, hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong uunahin mo sa sarili mo. Diba? Pero tayo hong mga mahihirap, huwag natin silang kainggitan. Bagkus, gawin natin silang ihemplo, inspirasyon na magiging ganyan din ako later on. Pero kailangan mo ng gawa. Dahil sinasabi ko nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya tayo ho, mga kababayan, mga ka-music, huwag tayo maiinggit kung mayaman si Tessa Gonzales, kung may kaya si Sir Nick Atienza, si Ma'am Norma Atienza, ipagpasalamat natin sa Diyos. Diba? Na may mga taong tulad nila na hindi man sinasabi, nakakatulong in return. Binabalik din kasi nila. Kaya siguro, punong-puno sila ng biyaya. Diba? Tingnan nyo si Tessa Gonzales. Yung bahay niya, parang building. Si Lilia Castro. Yung mga mayayaman natin. Si Mami Evelyn Lubaton, Daddy Rick Lubaton. Si Flor de Leon. Mayaman yan. Sobrang yaman yan sa kaibigan. Diba? Marami, halos mayayaman naman tayo, wala namang mahirap talaga eh. Diba? At tandaan po natin, sa mata ng Diyos, tayo po'y pantay-pantay. Diba? Sulitin natin ha, wag natin kainggitan ng ating kapwa-tao kung mayroon ho sila. Dapat ay palakpakan natin sila at ipagdasal natin silang patuloy pa
ang ganda ng kanilang buhay para sa ganun makatulong sila sa kapwa. At gawin natin silang inspirasyon. Okay? Ulitin ko huwag kainggitan ng kapwa natin kung sila po ay may kaya. 'Di ba? Pagdasal natin sila. Tayo naman na mahihirap, okay lang tayo, enjoy lang. 'Di ba? Isipin natin yung pang-spiritual natin pamumuhay. Pasasaan ba? At darating ang biyaya ng Diyos sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Thank you so much, Lord, Father God, for the blessing. Yes, another brand new day for all of us. At pinagdarasal natin ang ating mga kababayan, yung pong mga yung mga pamilya, yung mga nasawi sa Marawi, yung pagsabog po, yung mga sugatan na gumaling agad. Ganon din po yung mga tinamaan pa rin ng lindol. Panginoon, namin pong pinapanalangin ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kalusugan. Ganon din po mga senior citizens naming mahal na nakatutok ngayon sa ating programa. Pati yung mga nasa ospital po, na nasa banig ng karamdaman, na patuloy pa rin naniniwala sa istasyong DWWW 774. At pinapanalangin natin ang ating gobyerno. Ganon din po ang maagang paggaling, Panginoon. Pinapanalangin namin ang maagang paggaling or mabilis na paggaling ng aming Pangulo. Pangulong BBM dahil siya po ay tinamaan na naman ng COVID-19. At ganoon din po ang mga PWDs, ang aming panalangin na bigyan pa sila ng malakas na pangangatawan. At ganoon din po ang mga magulang ng mga special children. Amen. Amen.